Sana hanggang chat-chat. Uwi lang namin, nagbay kami ni Mrs. Hanap ako ng kahoy na pang gawa ng business box, B-box na para sa stainless steel. Kaya lang wala akong nabili na mura, kaya bukas na lang ulit ako maghanap. So ngayon mag-ano na tayo, pollinate tayo ng ating pinikula. So ang ready na ay itong dalawa, Agnata X Patriciensis at El Mirador, tama ba? Ay, Marciano pala, pinikula Marciano. So ayan, think ready na yan. At isa-set up na lang natin yung camera. Ay, kunin pala natin yung pang kuha natin ng pollen, pang lipat. Pinatuyo ko kanina yan dito sa taas. Ito dito. Kasi basa pa kanina. Hindi ko alam kung kailangan ko pang hugasan to, pero pupunasan ko na lang siguro. Kasi ito po yung ginamit ko. So cotton buds naman ito. Na yung dulo ay aking inanipis. Tapos kinulayan ko ng itim using yung tinta ng ballpen. Pagka ganyan nakaliit, isuksok nyo lang yun sa ball, yung ano, tanggalin nyo lang yung bakal sa dulo, tapos isuksok nyo lang, nagkakatinta lang. Pwede rin doon sa sa ano ko pala ito kinulayan, permanent marker. Kasi doon sa ballpen di nga pala nag-work, sa permanent marker siya nag-work. Tapos bilis matuyo. Pag dun sa ballpen hindi na tutuyo ng mabilis. So ayan, anyway, ito natin kung tuyo na to. Kanina pang umaga ko to nilagay sa taas eh. So ayan, kaya itim po yung kulay niyan, at kailangan talagang itim para kahit papano napapansin nyo kung may nakukuha na kayong pollen na maililipat sa kanila. So ang gagawin mamaya pala natin ganito. Base ito sa napanood ko, hindi ako magaling mag-pollinate. Sa katunayan, ngayon lang ako magpo-pollinate na itong mga things na ito. So, ang gagawin natin, etong tatlo sa baba. 1, 2, and 3. At etong dalawa, yung dalawa, pataas ang hila, ito pa baba. So, bubukan natin yan. At base dun sa napanood ko, matatanggal tong tatlo. Ma-expose yung pagkukuhaan natin ng pollen tsaka yung receptive part ng flower para mag-produce siya or mag-pollinate siya. So ang kailangan natin gawin, kukuha tayo dito ng pollen, ilalagay natin dito sa kabila kasi diba, para saan pa kung isi-self-pollinate mo siya. At hindi ko alam kung possible yon, hindi ko masyadong napakinggan, pinas-forward ko lang yung video na pinanood ko kanina. So ito ay base lang rin sa napanood ko, kaya hindi ko sigurado kung magiging successful to. So once na may upload ko to, siguro ilang linggo pa, hindi ko alam kung ilang linggo bago mag-produce ng flower, ng seeds, no? Dahil first time ko gagawin to eh. So isa-set up ko muna tong camera para mas makita natin yung ating mga pinagagawa dito. So ayan. Sinet up ko na para makita nyo. At hopefully magawa natin ng maayos dahil first time ko rin itong gagawin eh. Sensya na kayo ha. So pag nagawa ko, ibig sabihin kayang-kaya nyo rin, diba? Ano lang talaga maging successful tong pag pollinate natin. Ayan, ayaw pa makisama na ito. So ayan, gagawin ko, hihilahin ko to. Nakita natin kung ayan, mukhang okay naman. Tanggal natin itong tatlong petals. So ngayon expose na yung kukuhaan natin ng
pollen. Pero syempre kailangan natin i-prepare din tong isa pa. So tatabi ko muna to para mas makita nyo. So ito naman yung isa pa, yung Agnatha Pottasiensis. So ganun din gagawin natin. Hawakan natin to. Ito, hawakan yung tatlo sa ilalim, pati yung dalawa sa taas. Silahin nyo lang. Dahan-dahan lang ha. Dahil hindi ganun katibay yung pag hindi pag hindi nyo matanggal na nasisira yung taas. So hawakan nyo lang to. Ayan, hawakan nyo yun. Tapos tsaka nyo hilahin yung tatlo sa pababa. Ayan. So ayan ang kailangan nyo gawin. So kailangan matanggal natin itong tatlo sa ilalim to expose yung receptive part ng flower, pati na rin yung pinagkukuhaan natin ng pollen. So unahin na natin to. So ang gagamitin natin itong tip na maitim, no? So ang instruction dun sa napanood natin, kukuha tayo ng pollen sa ilalim na ito, dito banda. Liit masyado kaya hindi nyo masyadong ma-appreciate, pero dito sa ilalim. Tapos pag nakuha natin sa ilalim, pupunta tayo sa kabilang bulaklak. Ang ilalagay naman natin yun sa ibabaw, no? So kung simple lang naman ang instruction, kuha ng pollen sa ilalim, ilagay sa ibabaw, pero ilagay nyo sa ibabaw nung isa pang ibang pinikula, no, para mag-cross sila. Kasi kung parehas lang, no, bakit ka pa magpapatubo ng pink true seeds, di ba? Kasi mas madaling paramihin ng pinks kung sakaling paparamihin mo siya through leaf pullings, right? So kaya ang gagawin natin dito, kukross natin para makapag-cross tayo ng Marciano at Agnatha Pottasiensis. So ang gagawin na natin hopefully mapakita ko sa inyo na maayos. Naka 4K resolution na to. Sana naman gumana. So kuha ng pollen sa ilalim. Kikita nyo ba? Hanap tayong pwesto mga SIS. Ayan. Kuha ng pollen sa ilalim. Itong flap na to, kailangan mong iangat para makakuha ka ng pollen sa ilalim. Parang wala akong makuha ang pollen Anyway, parang wala siya masyadong pollen. So ilagay ko na lang to dun sa kabila. Tingnan natin kung magagawa natin. So ito, i-dab natin tong parang nakuha natin konting pollen kung meron man dito sa ibabaw. Ito sa receptive part ng flower na to. Parang yung mismong natanggal yung pinagkakabitan ng pollen Pero baka naman gumana pa rin, 'di ba? Kasi kung may pollen pa rin to, kahit kakaunti, mari-receive naman itong ating isang flower. Grabe, kaya pala mahirap mag-cross. At pagka nagkaroon ng bagong cultivar ng ping ay medyo may kamahalan dahil hindi ganun siya kadali. So ngayon kukuha na tayo dito ng pollen sa ilalim.
So ayan, meron naman tayo nakuha kahit pa paano. Nalagay ko naman to dun sa isa. Parang hindi tayo successful sa pagkuha ng pollen, pero may nakita akong konti sa dulo. Ayan, hindi yung nasa ano, hindi yung malaki yung nasa dulo na maputi-puti ng konti. Tapos lagay natin dito sa agnatha Potassiensis. Ayan. So hihintayin na lang tayo kung magiging successful itong ating pinagkakagawa, no? Pero yun ang idea, kuha ng pollen sa ilalim. Parang dalawa yung stigma ba tawag dyan? Ito, dalawa yan. So ayun lang. So yan, ang ginawa ko, inulit ko lang yung kaninang procedure off cam kasi sayang. So hindi ko alam kung successful yung ginawa ko. Ginaya ko lang kung ano yung nasa nakikita ko sa video, which is kumuha ko sa ilalim ng pollen, nilagay ko sa ibabaw dun sa other plant. So ayun, ngayon ang problema ko, parang naubos ko yung pollen sa dalawa. Samantalang meron pa akong isang ipopollinate, yung Aphrodite. Tingnan ko kung magagawa natin ang paraan. Kung hindi, itatry kong i-self-pollinate para another experiment kung kaya mag-self-pollinate ng pingicula. So doon ko na mismo kukunin yung pollen doon sa plant na yan. Tapos doon ko rin ilalagay yung doon sa receptive part, no, yung nakuha kong pollen. Sakaling may makuha pa akong pollen dito sa ibang araw at bumukas na yung bagong flower, tatry ko rin i-cross. So hindi pala ganun kadali mag pollinate ng flower ng pink. Unang-una, ang liit nung pagkukunan mo ng pollen. Tapos maliit rin yung paglalagyan mo ng pollen. At syempre, yung flower ay medyo delicate, malambot lang kumpara sa Nepenthes na talagang ilang times na mas malaki yan kumpara dito sa mga flower ng pingicula. Anyway, titingnan ko rin kung makakapag-pollinate tayo ng flower naman ng Venus flytrap kapag bumuka na to. Ang tagal rin pala na itong Venus flytrap bumuka. In-expect ko to last week, bubuka na, yung pala hindi pa. Hindi ko alam kung anong kung paano, kasi mabilis silang bumuka kapag nasa labas. Kaya in-expect ko agad silang bumuka. Dito na nasa loob sila, na less yung hangin, ang tagal nilang bumuka. Ayan ang mga flower ng Venus flytrap natin. Diba? Lalaki ng stock. Tatlo yan sila na namumulaklak. Dalawang green, isang red. Tatlong green pala. Ito pa pala yung isang green. Ayan. So yun lang muna. At hopefully may natutunan kayo. Wait lang So para mas maliwanag, pakita ako dito sa inyo. Pero ito wala. Kumbaga i-instruction na lang. Malamang napanood nyo na rin sa ibang video. Pero ito, may sariling video natin about sa pagpo-pollinate itong bulaklak ng pinks. So ito yung ayun, kita dito pala, mas maganda dito. And kukunin nyo yung pollen doon sa baba, tapos idadali nyo doon sa kabilang flower, doon naman lalagay nyo sa taas. Puli nakikita nyo yung sinasabi ko. Kung hindi, gawa natin ang paraan. Ano ba to? So oops, may uli. Ano ba ito? So ito, para maliwanag sa inyo, para hindi man maging successful itong pollination natin, at least maintindihan natin lahat. So ang gagawin nyo pagka magpo-pollinate kayo ng pingicula flower, kukuha kayo ng pollen dito sa ilalim. Yan, kung nakikita nyo may dalawang parang mushroom dyan, diba? Ganyan din sa Nepenthes, may mga ganyan din. So kukuha kayo ng pollen dyan, ilalagay nyo dito sa taas. Pero dapat kung i-cross nyo,
ibang flower dapat ng pinks. Tapos ilalagay nyo dito sa taas naman. Ayan. So ganun lang kadali. So ito yung itsura ng taas. Ayan. So parang flap yan yung tawag nila. O parang tapaludo sa Tagalog. Na nagko-cover dito sa nagde-divide dito sa male part papunta dito sa female part. So kaya hindi siya nagsiself-pollinate kasi may harang nga siya. So ang gagawin mo, kukuha ka ng pollen dito, lalagay mo sa ibabaw. Pero dapat ibang cultivar or variety pala para naman may cross ka, di ba? So yan, balik na natin. So at least maliwanag, di ba? Maging successful man to hindi. Palagi ko na masyadong maaga yung ginawa ko na pagpo-pollen. Kasi halos wala akong nakuhang pollen eh. Or masyadong late na. Pero nagbulaklak naman to, bumuka to kahapon. So ngayon ko ginawa. So kailangan siguro bukas pa or dapat yung day 1. Hindi ko alam, no? Kung ewan ko kung may nakagawa na ito dito sa mga kaibigan natin na nanonood. Kung meron, sana i-share nyo naman po. Maawa na. Biro lang. So ayan, ito yung mga flower na tinanggal natin sa baba. So although sayang, pero na-picturean ko na naman yan kanina. Kaya may record na ako kung anong real flower ng bawat pinikula na ito. Anyway, so ito na yung aking nilagay. Ayusin ko na lang mamaya. So ito na yung aking ginawa dito. So ayan, meron pa akong tira dyan sa baba at hindi ko pa nakakabit kasi ang init kanina at pinababa na ako dito ng aking wife. So ayan, mga ano yan, kung experimental plant kung sakaling kung anong magiging reaksyon ng mga plants dyan sa growing area na yan. So itong ating pang ang pollinate, lagyan na muna natin ito dito. Ayan, kasi gagamitin ulit natin na mahalaga na dry sila at malinis. So yun lang yung aking pagpo-pollinate ng pinks, pero mukhang para sa akin hindi successful eh. Pero at least ngayon mas lalakas na yung loob ko na mag-cross ng mga pinks. So talagang dami pang pinks dyan na pwede mamulaklak dahil alam ko na yung structure ng flower. So next time mas alam na natin kung anong gagawin. So ngayon parang field para sa akin kasi walang parang walang nakitang pollen eh. No? Pero hindi natin alam kasi baka may konting pollen yon at na-receive rin naman ng plant. Iniwan ko sa yung mismong ibabaw ng parang mushroom, may nakuha ako na ng konting buo na part nun, tapos inilipat ko lang doon. Ganun din sa kabila. So ewan ko kung may epekto yon or kung magpuproduce pa to ng pollens in the future, no? At kapag successful yan, ang nagiging itsura niyan ay parang magkakaroon ng parang ganyan, umbok, pero itim. Tapos nandun na yung seeds ng ating pinks. So ulitin ko yan sa ibang araw, Sunday, kapag bumuka to, or kung bukas ng hapon bumuka na to, tatry ko na rin open kasi baka kailangan kapag bumuka kailangan ng i-pollinate. At bukas pala tatry ko uling i-pollinate tong dalawa kasi base sa mga ibang mga expert, hindi agad binibigay ng isang flower yung pollen kapag isang beses na halimbawa mayroong pollinator, hindi niya ibibigay lahat yon. Kaya para kung may ibang pollinator na lumapit sa kanya, yun, tsaka niya ibibigay yung iba pa para maraming chance na maging successful yung pollination niya. Meron din sa nectar, hindi niya binibigay lahat agad. So ayun ang sabi ng mga expert, galing yan sa UP Los Baños, yung mga bee expert doon. So tulad daw sa isang babae na dapat hindi daw binibigay lahat agad para bumalik-balik daw yung boys or bees, doon naman sa kanyang example. So tayo naman, ulitin natin tong ginawa natin today, bukas, at hopefully may mas makuha tayong pollen doon sa stigma ba tawag doon, or basta doon sa male
area, no, nung flower para mailagay natin sa female part naman ng flower. Anyway, ayun yung ating yung nagagawa ngayon. At hindi ko na pala naripat itong mga helianthera. Pero ganun pa man, good news pa rin. Kasi nalaman ko na yung aming water supply sa gripo ay mas mababa na ng dihama kaysa dati. Ang aming minerals, TDS reading ng aming gripo, dati nung huling sukat ko ay maabot na ng 250 pataas. So nung nagsukat ulit ako, naglalaro na lang siya ng 112 to 140 plus. Ayun, ganun. Sa iba, 172. No, pero hindi hamak naman na mas mataas yung dati, na 250 pataas. At yung kung pagkakaalam ko, na-videohan natin yun, umabot ng mas mataas pa sa minerals ng tubig balon. So around almost 500 na yung grading ng aming tap water dati. Pero ngayon siguro dahil maraming nagka-amoebiasis, isa na ako baka isa sa mga kakilala nung nag-handle ng water treatment dyan, kung saan man yun, naisipan yung palitan ng mga filter or kung ano mga maintenance ang dapat gawin doon. So ayun, naging kumbaga answered prayer talaga yan. Kasi inihiling natin ang umulan, ang binigay ng Panginoon ay mas maganda, diba? Kahit hindi umulan, meron mapagkukunan na pandilig sa halaman. Kasi right after na dumaan yun sa 4 stage filtration, bumababa na siya ng around 80. So minsan nagsi-70 pa nga eh. Pero ayun, so laking bagay na yun para sa akin na magkaroon ako ng kahit papaano pandilig dito sa mga alaga natin, na hindi na tayo bibili ng reverse osmosis. Pero yung kaibigan ko, na sinabihan ko na testing yung kanyang lumang RO, sabi niya napagana niya na at nagre-ring sa 70 nga yung kanyang measurement, no, eh wala pa daw tawag doon, pressured tank ba tawag doon, para daw lumakas yung bigay ng tubig. Anyway, yun yung mga update doon sa mga ano. Sana nga, no, mapagana niya yung RO system na meron siya. Bibiling ko na lang at ikabit natin dito. Kung pwedeng ikabit sa tubig balon, eh mas maganda, para kahit may tapon, water waste, eh ayos lang kasi piri naman yung tubig natin. So ayan, ang gagawin ko bago ako bumaba, i-replant ko na tong diabolic horn kasi hindi na ganun kaganda yung pagkakatanim eh, no? Di ba pwede naman natin ikalat yung mga maliliit dyan sa paligid. Hindi natin ginagawa, ang nangyari tuloy, may mga namatay tayong diabolic horn na maliliit. Yan, no? May maliliit tayo dyan dati, parang natuyo, pero marami pa naman yan. Kaya lesson learned na naman. Kung nakapatong sa Laevis sphagnumos yung alaga nyo, huwag nyo hayaan na matuyo yung Laevis sphagnumos, lalo na kung medyo nakaangat yung tanim. Kasi once natuyo yung Laevis sphagnumos, dali yung mga maliliit na plantlets. Pero yung malalaki, halos hindi ininde. So baka mamaya i-propagate pa rin natin yan. So yun lang muna, at magtatanim na ako na itong diabolic horn dahil natapos ko nang itanim kahapon itong mga St. Patrick's Beard, Wifula, pati na rin yung Asurat Shinro natin na nandun naman sa kabila. So yun lang, at maraming salamat sa panunod ninyo. God bless and bye bye.